Karunungan na yun ang hinanap ng babae. At ngayon, sa tuwing gagawa siya para sa Diyos, kung ano man ang karunungan na ibinibigay ng Diyos sa kanya, yun ang nagpapalakas sa loob niya para patuloy na ipaglaban ng Diyos. At titigan ninyo ang babae kung anong makikita niyo sa kanya. May makikita at mababanaagan ba kayong takot sa mukha niya? Para sabihin natatakot siya sa demonyo o sa sino mang tao na uusig sa kakayanan niya, kayo humusga. Sapagkat sa looban ng isang linggo na paghayo ng babae, nakita ng Diyos kung gaano kamahal ng babae ang Diyos. Amen! Bakit ka nga ba narito? Para muli subukan ang espiritong kausap mo. At pagkatapos na marinig mo ang tinig ng Diyos, ay sasabihin mong hindi ka naniniwala? Hanggang kailan kayo pagtitiisan ng Diyos? Hanggang kailan kayo uunawain ng Diyos? Na dapat ang mga karunungan yan ay nagagamit nyo na. Para sabihin, ali kayo, ang Diyos na sumpungan ko, totoo, meron siyang ginagamit na tao. Amen! Sapagkat wala namang imposible sa Diyos. Maaari tinanggap ng babae ang Espiritu ng Diyos sapagkat yun ang sukat ng faith niya. Deserve niya na matanggap niya ang Espiritu ng Diyos. Amen! Kung ikaw ay matalino sa eskwelahan, deserve mo ang grades na 90. Kung ikaw naman ay tamad, deserve mo ang grade na 75. Kung ano ang deserve mo, yun ang ibibigay sa'yo. Tama ka? At sa Diyos, kung ano ang deserve mo, yan ang ibibigay sa'yo ng Diyos. Amen! Deserve ng babae na mapasok kanya yung Espiritu ng Diyos. Deserve niya eh. Bakit? Marunong pa kayo sa Diyos? Kung ibigay ng Diyos ang Espiritu niya sa babae, ayaw nyo? O, hindi nyo kaya unawain yan. Sapagkat ang level of faith ninyo sa baba ng tuhod nyo. Kung gusto mo magkaroon ka ng grade na mataas sa eskwelahan, magsikap ka. Mag-aral ka. And memorize mo ang lahat. At ang salita ng Diyos, dapat mong ma-memorize. Paano mo sasabihin yan? Kung wala sa isip mo. At kapag nasa isip mo, sasabihin mo. At paano mararamdaman ng taong kausap mo yan kung wala sa puso mo? Sa palagay mo, naunawaan mo na ako ngayon? Amen! Amen! Nauunawaan mo na naiinis din ang Diyos sa taong kagaya mo. Na ibinigay ng karunungan sa iyo. Reklamo ka ba na reklamo? Di pa ba sapat? Sapat na para iwan mo akong muli? Amen! Bibiguin ko ang sino mang tao na nagsasabing kilala ako. Subalit, nasaan ka ngayon? Kung kilala mo ako, dapat dala mo ako. Yan ang katotohanan na kapag kilala mo ang Diyos, dala mo ang Diyos. Amen! Hindi lamang sa bibig, kundi sa puso mo. Kapag makikita sa buhay mo. Okay lang, mahirap ka. Dala mo ang Diyos. Yan ang kalooban ng Diyos. Manatili kang mahirap. Para hindi ka magpakataas-taas. Amen! At pakatandaan ninyo, sa takdang panahon, maraming hihiyain ng Diyos. Hihiyain ka. Matalino ka. Naghahayag ka ng salita ng Diyos. Alam mo ang salita ng Diyos sa Biblia. Hanggang doon ka lang. Kaya hindi lahat naghahayag ng salita ng Diyos ay kinalulugdan ng Diyos.
Ang tunay na lingkod ng Diyos, wala yang iniisip na ano paman. Isa lang. Ang maibigay niya, ang gusto ng Diyos. Amen. Kaya ang mga taong pumupunta dito na ayaw maniwala, hindi pinoproblema yan ang lingkod ng Diyos. Kapag alam ng Diyos ng taong yan, ang lingkod na yan, alam ng taong yan, na ang Diyos ang bahala doon sa taong yan na ayaw maniwala sa Diyos. Amen. Kapag mahina kayo, paglalaruan kayo ng Satanas. Para lumakas kayo, dapat taglay nyo ang banal na Espiritu. At ang banal na Espiritu ang makikipaglaban para sa inyo. Amen. Pag sinabing bawal, bawal. At kapag hindi ka sumunod sa nais ng Diyos, si Satanas talaga ang nasusunod sa buhay mo. Kaya ang mangyayari sa iyo, sunod-sunuran ka kay Satanas. Kaya hindi biro ito. Sa oras na narinig ninyo ang tinig ng Diyos, para kayong bangka na walang kating. O para kayong punching bag. Sa palagay ninyo, may direksyon kaya kayo? Wala. Hindi ba? Bakit ka ba narito? Kung meron ka ng direksyon doon, disinsanay wala ka rito ngayon. Pero dahil until now, naghahanap ka pa rin kaya narito ka, hindi ba? Amen. Hanggang kailan kayo maghahanap? Hanggang kailan kayo makikipagpaligsahan sa Diyos? Bakit hindi nyo gawin ang nais ng Diyos? At ano ang sabi ng Diyos? Ako ang humugis at umayos ng buong daigdig. Yahweh ang aking pangalan. Kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita at ipahahayag ko sa iyo ang mga bagay na mahiwaga na hindi mo nauunawaan. Amen. Kung tatawag ka sa akin, ipahahayag ko sa iyo ang mga bagay na hindi mo nauunawaan. Kaya ka nga umaalis dito dahil hindi mo nauunawaan ang Diyos na palang kausap mo. Ang Espiritu na pala ng Diyos na nakikipag-usap sa iyo. Kaya kung kayo na nandiyan na hindi nyo pa naunawaan, tumawag kayo sa Diyos. Panginoon, ipaunawa mo sa akin, totoo ba yon? Ikaw ba yan? At kung totoo ka, gusto ko bumalik ako doon. Pabalikin mo ako doon, Panginoon. Kung totoo ka, sapagkat ikaw ang kailangan ko. Maraming gawain na itinatag ang Diyos. Maraming lingkod ang Diyos. Pero di nyo ba kayang unawain na ayon sa sukat ng pananampalataya ng kahit na sino pa mang lingkod ng Diyos, yun ang tatanggapin niya mula sa Diyos. Amen. Ano bang hinahanap niyo? Pera? Ano bang gusto niyo marating? Isa lang ang dapat ninyong marating. Yung kinaroroonan ng Diyos sa langit. Amen. Panginoon, gusto kong makarating sa kinaroroonan mo. Gusto kong mabuhay sa piling mo.
Pero mangyayari lang yan, siyempre, kapag namatay na ako. Pero ano ang sabi ng Diyos? Langit, lupa man ay langit na rin sa mga taong tinanggap ang Diyos.